In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Chorazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi sa araw ng paghuhukom. Higit na mabigat ang kaparusahan ninyo, kaya kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ." Pag nilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa kay Job at sa paggunita kay San Francisco de Assis, ang abing ibanghilyo ngayon mula kay San Lucas ay nagpapaalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap sa salita ng Diyos at pagkakaroon ng tunay na pagbabalik loob sa kanyang panawagan. Binibigyan din ni Jesus ang bigat ng pagtanggi sa mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabanggit sa mga bayan ng Chorazin, Bethsaida at Capernaum. Ang mga bayan na ito, sa kabila ng kababalaghang ginawa ni Jesus, ay hindi nagpapakita ng sapat na pagsisisi. Sa halip, itinulad ni Jesus ang kanyang sitwasyon sa mga bayan ng Tiro at Sidon na itinuturing ng mga pagano, ngunit sinasabing mas maawain ang magiging hatol sa kanila dahil sa kakulangan ng kababalaghang nasaksihan nila. Ang aral dito ay nakatuon sa ating pananagutan sa biyayang ipinagkaloob sa atin. Ang sinumang nakarinig ng salita ng Diyos at hindi tumugon ay may pananagutan sa Diyos mismo. Ang pahayag na ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin ay nagpapaalala sa atin na ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lagad at mga turo ay may direktang koneksyon sa Diyos. Ang pagtanggap sa kanila ay pagtanggap sa Diyos. At ang pagtanggi sa kanila ay pagtanggi kay Kristo. Sa kontekstong panggunita kay San Francisco de Assis, nakilala sa kanyang radikal na pagsunod kay Kristo, tayo ay inaanyayahan na tularan ng kanyang kababaang loob at malalim na pagkilala sa Diyos sa lahat ng nilalang. Ang kanyang buhay ay isang modelo ng pagbabalik loob at pagtanggap sa salita ng Diyos sa kanyang kabuuan. Isang paalala sa atin
na maging mga tunay na tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng pagkilala sa ating mga kasalanan, paghingi ng tawad at pagsasabuhay ng mga aral niya sa ating araw-araw na buhay. Bilang isang Katoliko, paano ko tutugunan ang mga biyaya at kababalaghan na ipinagkaloob ng Diyos sa aking buhay? May mga pagkakataon bang hindi ko kinikilala ang mga babala ng Diyos? Tulad ng ginawa ng mga bayan ng Corazon at Bethsaida? Sa diwa ng paggunita kay San Francisco, paano ko mapapalalim ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay at pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa lahat ng nilikha ng Diyos? Naway magsilbing inspirasyon si San Francisco de Assis upang lalo tayong maging mga tagapagpalaganap ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos sa ating komunidad. Sa muli, inihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!